Simula na ng inter-high journey ng Shohoku. Isang umaga nga, lahat ng player ng Shohoku ay maagang umalis sa Kanagawa Prefecture para sa gaganaping laban sa Osaka, kung saan ay makikipagtunggali sila sa malalakas kagaya ng Sano, Aichi, na mga kilalang kupunan sa buong Osaka. Sa gym nga ng Shohoku High School ay nagtungo si Haruko at ang kaibigan niya nang may narinig sila na nagdi-dribble ng bola. Sino kaya yung nasa gym? Sambit nga ng kaibigan ni Haruko. Hindi ko alam. Mabuti pa, pumasok tayo sa loob. Sagot nga ni Haruko. Dito nga ay napansin nila si Mito na nag-shooting. Ang hirap pala nito. Hindi man lang ako makaisa ng shoot. Kamot ulong sabi nga ni Mito. Nakapasok na nga si Haruko at ang kaibigan niya sa loob ng gym. Ikaw lang pala, Mito. Akala namin kung sino na ang naglalaro dito. Wika ni Haruko. Sabay dribble nga ni Mito sa bola. Sabay sabing, nakakabilib ang tunog ng bola. Kapag wala pala ang mga player, sobrang tahimik ng gym. Dinig na dinig mo ang bounce ng bola na pumapalibot dito sa gym. Tama ka, Mito. Sagot nga ni Haruko. Bigla ngang naalala ni Haruko ang mga player ng Shohoku habang nagpa-practice ito sa gym. Nakakatawa man sabihin ito, pero ito talaga ang nasa isip ko. Nakakapag-shoot na si Sakuragi ng ilang beses. Salamat sa inyo, Mito, dahil tinulungan niyo siya sa kanyang training. Muling sabi ni Haruko. Biglang natawa nga si Mito. Sabay tanong kay Haruko. Para sa may experience sa basketball, ano sa tingin mo? Gumagaling na ba si Hanamichi? Magaling siya. Pinapanood ko siya. Hanggang sa makuha niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Coach Anzai. Karaniwan ng isang tao ay tumitigil na parang isang tren. Gayunpaman, si Sakuragi ay katulad ng isang Shinkansen bullet train na hindi tumitigil kaya kinaiinggitan ng iba. Wika ni Haruko. Napatingin na nga lang si Mito. Alam mo ba, na cool sa isang lalaki na gumagamit lang ng isang kamay para makashoot. Gustong gusto ko subukan yun mula nung nasa middle school pa ako. Kaya nagsimula ako sa special training. Si Kuya Takenori ang nagturo sa akin. Dugtong nga ni Haruko. Tama ka. Madalas sa mga babae, dalawang kamay ang gamit sa pag-shoot ng bola. Sambit ni Mito. Alam mo, Mito, napakahirap ng training ko kay Kuya hanggang sa sumuko na ako. Wika ni Haruko. Pati ba sa tanghali, nagsasanay ka, Haruko? Tanong nga ng kaibigan niya. Oo, 3 taon ako na nag-training. Sabay kuha ni Haruko sa bola at itinira niya ito. Yun nga lang, kapos ang bola. Okay lang yun, Haruko. Kami lang naman ang nakikita sa ginawa mo. Pabirong sabi nga ni Mito. Samantalang si Sakuragi, nagawa niya ng 1 linggo. Ay hindi pala, hinigitan niya ako ng 1 araw lang. Minsan nga, nakakaramdam ako ng inggit sa kanya. Napatingin nga ng seryoso si Mito. May mga tao na para sa kanila ang sports. Kaya naman hindi nararapat sa'yo ang basketball, Haruko. Wika ni Mito. Ang sama mo, alam ko naman yun eh. Sagot ni Haruko. Kailangan ko na pala umalis. May trabaho pa ako. Wika ni Mito habang nakatingin ito sa orasan niya. Habang papaalis nga si Mito, biglang sumagi sa isip niya si Sakuragi. Kita mo nga naman oh, ang bastardo at basag ulo na si Hanamichi ay kalahok na
sa national competition. Si Sakuragi ay nababagay sa larong basketball. Kaya galingan yung lahat. Wika ni Haruko habang nakatingin ito sa itaas. Sa train nga kung saan nakasakay ang kupunan ng Shohoku papuntang Osaka. Nagulat at napasigaw nga silang lahat sa nakita nila sa listahan ng mga kalahok sa competition. Napatingin nga sa kanila ang mga tao sa train. Pasensya na po, paumanhin nga ni Kogure. Nakita nga nila sa taas ng listahan ang kupunan ng Sano. Magagaling ba ang mga taga Toyotama? Tanong ni Sakuragi. Kunggong, tingnan mo ang second round. Sagot ni Mitsui. Ah, yung Osan? Muling sagot ni Sakuragi. Kunggong ka talaga. Sano yan? Huminto na nga ang train na ibig sabihin nasa Osaka na sila. Akita Sano, ang kampyon nung nakaraang taon. Wika ni Akagi. Kampyon din sila nung nakaraang 2 taon. Sambit din ni Kogure. Magbabanyo muna ako. Wika ni Coach Anzai. Bakit hindi niya pinakita sa amin ang listahan para sa dibisyon? Pagtatakang tanong na sa sarili ni Ayako. Ayoko sila mawalan ng kumpiyansa at maapektuhan ang kanilang moral. Kahit sino pa man ang makalaban namin, ang mahalaga sa lahat ay ang aming sarili. Sambit sa sarili ni Coach Anzai. Kung sakaling manalo tayo sa Nosan, sino ang makakalaban natin sa round 3? Tanong ni Sakuragi. Sabing Sano. Pasigaw na sabi nga ni Mitsui. Hoy, I1 Academy. 4th place pala nung nakaraang taon. Wika ni Miyagi. Ang sikat na team sa Aichi Prefecture. Sagot ni Sakuragi. Kilala mo siya? Tanong ni Mitsui. Parang kabilang ang isang player nila sa na-stretcher. Dito nga ay naalala ni Sakuragi ang player na bumangga sa kanya. Makakalaban ko kaya dito ang lalaking yun? Sambit sa isip ni Sakuragi. Sano at Aiwa. Magugulat ka na lang kung saan ka dibisyon malalagay. Wika ni Kogure. Biglang umakbay nga sa kanya ang isang lalaki. Bakit? Sino ka? Tanong ni Kogure. Patingin ang train ticket mo. Wika ng lalaki. Pinakita nga ni Kogure ang ticket niya habang sakal siya ng lalaki. Napatayo nga si Mitsui at Miyagi na nagulat sa nangyari. Binabanggit mo ang Sano at Aiwa ng ganyan ng tono ng boses mo. Akala mo ba madali talunin ng Toyotama? Taga Shohoku ka, di ba? Tanong nga ng lalaki. Toyotama. Tanong sa isip ni Akagi. Hoy, tumigil ka na, Kishimoto. Anong ginagawa mo? Pag-aawat nga ng coach niya. Napatingin nga ng matalim si Kishimoto sa coach niya. Pasensya na, may nasaktan ba sa inyo? Wika ng coach ng Toyotama. Bakit ka humihingi ng pasensya, coach? Minamaliit nga nila tayo. Muling sabi ni Kishimoto. Napakagunggong mo naman. Wala naman kaming paki sa'yo. Sagot ni Miyagi. Tingnan nyo mabuti ang listahan mga tanga. Wika ni Kishimoto. Hoy Kishimoto, tara na. Pag-aaya ng coach niya. Nagulat nga ang lahat dahil nakita nila na ang Toyotama ang una nilang makakaharap sa laban. Nangangarap kayo na makaharap ang Sano. Sa amin pa nga lang, laglag na kayo. Wika ni Kishimoto. Napatingin na nga lang si Sakuragi, sabay patid nito kay Kishimoto. At sino ka na namang may kulay ang buhok na pumatid sa akin? Wika ni Kishimoto. Sabay hawak sa ulo ni Sakuragi. Inawat nga si Kishimoto ng coach niya, pero hindi nagpapigil. Kaya naman lumapit na ang guard ng train. Hoy, mahabang buhok na bakulaw. Tawag ni Sakuragi.
Ano, lalaban ka ba? Wika ni Kishimoto. Hindi ko makakalimutan ang paghawak mo sa ulo ko. Naku naman, mukhang hindi maganda ang unang laban namin. Mahinang sabi ni Kogure na may pag-aalala. Nagkita nga agad ang player ng Toyopa Atama na si Kishimoto at Sakuragi. At sa una nilang pagkikita, hindi agad maganda ang naging resulta. Senyalis na kaya ito ng gulo sa laban? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata.